What's up guys? Dan here. So meron tayong mainit-init at nagbabagang balita. Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos ay arestado na. So tingnan natin yung mga iba't ibang video na itong ni Norman Mangusin. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawarant. So, unjust fixation lang kung ipahiyan nyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ng ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Iyak! Nakaka! Iyak! Wag ka umiyak. Alam mo, scammer ka eh. Ang dami mo na scam, deserve mo lahat yung mga pinaggagawa. Lahat ng nangyayari sa'yo, deserve mo lahat yan. So, umiiyak pa eh, no? Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo niyan, unjust fixation lang. Pinahiyaan niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Deserve mo yan. Dinami-dami mo ako, Lampas mo pa! So, tingnan pa natin yung ibang video. Pero, sa video na to, credits to Friends of Food Genius, guys, Deserve talaga niya yan, eh. Grabe kasi siya, eh. Dami yung in-scam ng mga OFW. Kapal ng mukha nitong taong to. So, guys, ito yung video niya na bago siya hulihin. Nag-live pa siya nito nung after na itong video na to. Ngayon natin. I-send lang po namin yung warang. Okay. Ikaw po ba si Norman Mangusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi siya maano ni Casper. Warang saan yan? Bago pa po yun, ayanin pong basahan ko po kayo ng ano. Kita mo, sir? Kita mo. Operatiba ng CIDD. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako. Kayo ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust fixation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang manahimik, sir. O sa walang tigo o ano man ang inyong sabihin ay maaaring maging pabor o laban sa inyo. Deserve. Hukuman, kayo rin ay may karapatan Serve mo yan. sa sarili ng abogado at kumuha ng at kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po, Andito ako sa inyo, kayo po ay may partner. karapatan kumuha ng sarili ng doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at maano nyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Okay. So guys, ito pa ang ibang anggulo sa pag-aresto kay Norman Gusgusi. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung pong kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang NAPOLCOM sa CIDG at ito pong magiging na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Mangusin. So siguro baka nandito nga I saw MG outside. Mangusin. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can. First time meet ata nila to eh. First time meet nila after a long time. Yari to. Yari. Yes. Questions? May listahan ka mo. Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Casillas from the
Sir, hindi po ba nahirapan yung tracker team na hanapin siya? Kasi parang mahirap naman siya sa loob madala siyang mag-ride. Paano mahirapan? Naka-live. Tawa nga ako Habang nag-live siya, ina-arresto siya Ayun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas na nasa Sheraton. Mukha ni Yung lahat ng Buskusin, no? address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, pa-LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Gigil na si Mang Jose, no? Grabe, gigil na gigil, no? Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Finish ka na, boy. Pero may makakaano case. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Tagal Wala pa pumasok tayo na dito sa MG. birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asek Lakanilaw sa atin, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto nyo yung kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ho si Manggusin. Kasuhan nyo na po. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ano? Ayaw mo sabihin? Anong pangalan ko? Ooh! Diba? Ito ang simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. We will put a Alam mo, stop to it. maangas ka, boy, Maangas ka, And I thank boy. the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. Si Executive Director Aboy Paraiso, na nananahimik lang din sa sulok, na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Manggusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Alam na ho natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipa-cancel na ho natin ang passport niya. Nanawagan din ho siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. So, kakarating lang nila Boss MG dito. Kasi ho, hindi ho maaaring Medyo hinaharangan lang ng video ko para gamitin sa Hinaharang lang ng mukha ko. Second Sorry, guys. Pero nandito na sila MG. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalangyaan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tumulong. This is not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy pong nagtutulungan para mahinto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Manggusin. So, advance na lang natin ng konti para hindi mahaba ang video. Okay, maybe MG, maybe you could give us a few words? Magandang araw. Yung Magandang araw po boss! sa inyo, magandang araw. Marami pong salamat, Commissioner Ralifat, sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Medyo sorry.
Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Kalinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually tinatawanan lang tong anong to. Oo nga eh. Pero yung iba, akala pa, scripted. Tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin yung tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao. Kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami na nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang bininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lacanilao. Kasi siyempre, Asek, I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys, yun lang, pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko, pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal. Oh guys, so, sa mga future followers ko dyan, kung meron man akong followers, kayo magpapaloko sa mga katulad ni Norman Mangusin. Legit, ayan. Simula pa lang po ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi po tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan. Lalo ng aking asawa, ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang. Influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer. Pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo. Tignan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Pwede pala yung adjust taxation ganyan pala kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yung adjust taxation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanteng tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalaw. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa Senator Manny. Wala siyang magawa. Walang magawa si Gago. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen de Guzman of ABS-CBN. Hello. Okay. So
Sir, wala na po bang gusto sabihin po si Sir, kayo yung last statement lang po para madepensahan niyo po yung sabihin. Sir, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, ba't ako kayo sir? Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging So, ayun yung unang part ng pinanood natin kanina, guys. Well, ibang ano lang naman to, ibang perspective ng video. I-play na lang din natin. lahat yan. At nakakulit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang, kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapan, 2020 pala, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Meron nung dahilan yun. Wala. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Uling na sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Kanyan. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Ganun din. Sobrang alam mo, buong Pilipinas nagbubuli. Let's go! Clarification, Commissioner. Kasi nga pinagmamalaki niya ang just fixation lang, nilalang niya. That is bailable. Paano kung nakalaya yan? Anong gagawin niya? Antay pa siya. Ang daming kasong iba. Di kami napapagod. Kanina, nagkasama rin natin ang CIDG sa ating opisina. Nagibang mga kaso ang inahain sa kanya. Pati nga ako eh. Di ba tinawag niya akong letter K? Tinawag niya akong letter S. Ako mismo, magpa-file ng complaint eh. Yung mga sandamakmak ng OFW na nag-text sa akin, na nandyan din sa labas. Hindi iantay niya lahat ng kaso niya. Magsawa siya sa lahat. Di ba? Pati siguro si Asek na kanila. Pare, nanawagan na ako dito. Inirita ka na rin naman nito tao. Hoyo time. Ito na natin itong kalokohan nitong tao to. Thank you, sir. Sir June Veneracion. Sorry po. Kay Sir Makagawa. Hello. Yes, unjust fixation kasi yun lang ang binigay niya at ginawa niyang problema sa akin. Okay? Pero libel yun ay marami pang susunod. Maraming OFW, tulad ng sinabi ko na kay Commissioner at syempre kay Yusek, na maraming OFW ang gusto magkaso, kaso nahihirapan sila dahil wala silang kakayanan. And at the same time, uuwi sila dito for only that reason, hindi worth it. Siyempre, mawawalan sila ng pangkabuhayan, so paano sila magkakaso? Kaya in this case, ako lang ang nagkaso na just fixation kasi yun lang naman ang ginawa niya sa akin. Tulad na sinasabi ko sa mga videos ko. Yan ang totoo. So even him, yung sinasabi niya sa akin na kinasuhan kita ng kung ano-ano, kinasuhan niya ako pang grade 2 na kaso. Legit. Ako daw, yung fake page na si Food Genius. Ayan, alam niyo na. Nakakatawa, di ba? Hindi ako yun. Sabi niya, ang ikinasa niya sa akin, ako daw, at kami daw ay cyber criminal. Ayun, bahala na po kayo mag-judge, at ako daw, at syempre, tama yun, totoo yung sinabi niya, siya yung unang nagkaso sa Isabela. Ang nangyari doon, na-dismiss. So, pinasuwa ko din sa dito, naparan niya. Thank you. Thank you, sir. Another question from Sir June Encarnacion. So guys, at sa mga fans ni MG, hopefully manood din kayo ng video ko. So ito na lang. Ito naman talaga. So one love, good fucking vibes.